Hello Libra, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano ang mga kaganapan for Libra. We have the Three of Pentacles. So, napakaganda nito kasi ito na yung simula ng inyong pagtatagumpay. This is the beginning of your success. Okay? Papunta na kayo sa pag-angat sa buhay. Papunta na kayo sa pag-asenso. You know, with the Three of Pentacles, meron ditong, meron ditong pagtutulungan. May sense of uh, teamwork dito, no, for some of you. Maaari kasi na, ano ngayon ito yung mababago sa inyong sitwasyon. Kasi baka dati, you used to be working solo. Baka, kunyari, you're working on a project, pero mag-isa lang kayo. Diba? Pero ngayon, maaaring lalawak na din ang hawak ninyong proyekto. Kaya kailangan na mayroon kayong makakasama. Maybe you will be provided with some help. May extra idea, may extra tao, may extra hand, 'di ba? Na ibibigay sa that can help you, no? Maaring makatulong sa sa mga proyektong ginagawa ninyo. Kaya mas marami kasing idea, mas maraming input, mas maraming kamay ang gumagawa, mas mabilis na magtagumpay or mas mabilis na mapagtagumpayan, 'di ba? Yung mga ginagawa ninyo. Kaya pwedeng ganun ang mangyayari dito for some of you Libra. So, this is the beginning of your success. Mas marami na kayong makakatulong, mas bibilis na din, no, yung ano ninyo, pagtagumpay, no? So, we have Nine of Cups. Wow, ang ganda nito. This is time for happiness, for success. Ang daming blessings na po pwedeng dumating sa'yo. This is, pagdating sa love life, no, napakaganda rin ito. Kung lalo-lalo na kung wala pa kayong love life. So, baka ngayon, magkaroon na kayo ng love life. Baka ma-meet mo na yung ano mo, yung magiging jowa mo. Baka ma-meet mo na ngayon yung baka ma-meet mo na ngayon yung magiging boyfriend mo, girlfriend mo, 'di ba? Eternal love mo, yung baka ma-meet mo na ngayon yung magiging ano mo, soulmate or twin flame mo. At baka mauwi na yan, no? Yung pagkakakilala na yan, baka mauwi sa isang seryosong relationship. So, baka magka-love life ka na nga, 'di ba? This is also a fulfillment energy. You know, kaya maging masaya-masaya ka talaga kasi mapufulfill na yung mga heart's desires mo, yung mga wishes mo, maaring dreams mo, magka-come to fruition na din. Kaya napakaganda rin ito. So, what else? We have the Four of Cups. Ayan. So, si Four of Cups, parang nabobore, no? Yung dating. Baka ganito kayo dati, Libra. No? Maaring, yung parang ano, hindi ninyo napapansin kung ano ang meron sa paligid mo. Kasi maybe you are focused on what what you have na, alam mo yun, yung parang kine-question mo yung universe na bakit ito lang ang meron ako. Baka kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Baka may ganun. Pero hindi mo alam, ano, may offer na dumating eh. Merong offer na inaalay sa iyo ang universe na maaring ito yung nandito sa offer na to, yung ikakabongga ng buhay mo. Ikakabongga ng career mo, ng finances department mo, yung ganun. Pero hindi mo napapansin. So this could be a heads up para sa'yo. Nabuksan mo yung inyong mga mata. Buksan mo ang inyong sarili, buksan mo ang inyong tenga. Makinig ka at pansinin mo yung mga nangyayari sa paligid mo. Okay? Kasi maaaring ito na yung makakapagpasaya sa'yo. Ito na yung mas makakapagpabago ng perspective mo sa buhay. 'Di ba? So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo.
And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join sa membership. Okay? Salamat po. So, we have growth. Ayan. So, this is really good. Kasi you are up for growth. Papunta na kayo sa pag-asenso. Papunta na kayo sa pag-drive. Papunta na kayo sa pag-alagwa sa buhay. Pag-angat. Yung ganon. So, papunta na kayo sa sa success. Diba? So, napakaganda nito. So, we have study. Maaaring may kailangan kayong pag-aralan or baka meron kayong something na baka there is something na you're curious about. Kaya baka gusto mong mag-aral, gusto mong aralin ito, gusto mong may naririnig akong mga interview. So, baka mag-i-interview kayo ng mga tao to get the information that you want. Pwedeng ganon. Pwedeng research. So, mag-research kayo, pwedeng ganon din. So, maaari din na interesado ang iba sa inyo na mag-aral muli. You want to study. You want to go back to school. O pwedeng mag-online course kayo, ganyan, para na madagdagan, mag-expand yung knowledge ninyo, yung learnings. Yeah, kasi meron nga kayong something na curious kayo. Gusto ninyong malaman, gusto ninyong matutunan, gusto ninyong makuha ang mga impormasyon na ito. Kung ano man yan, Libra. Kayo lang tayo nakakaalam niyan. Pero yun nga, you're very curious about it. Baka makakatulong ito dito sa growth ninyo. Baka kung ano man tong gusto ninyong aralin, gusto ninyong madiskubre, matutunan, maaaring isa yan sa magiging factor, para umalagwa kayo, umasenso kayo. Diba? Yung kung ano man ang knowledge na to, ano man ang mga impormasyon na yan na gusto mong makuha, mahanap, maaaring isa yan sa mga makakatulong sa'yo para tuluyan ka ng umasenso sa buhay. So, good luck sa'yo. So, we have forgiveness. Ang ganda rin ito. Kasi baka ang iba din sa inyo, baka ito yung nagiging sagabal doon sa pag-asenso ninyo. Kasi 'di ba, kapag meron kang kaaway, meron kang meron kang nararamdamang bigat sa loob mo, that serves as an obstacle din 'di ba, sa buhay mo. Kapampabigat 'yun na nararamdaman. Kaya maaaring dahil doon, kaya hindi kayo nakakapag-focus sa mga trabaho nyo, hindi kayo nakakapag-focus sa pag-e-effort para tuluyan na kayong umalago sa buhay because of that. Pero ngayon, na maaring talagang gusto mo nang umasenso, gusto mo nang mag-prosper sa buhay. Kaya po pwedeng pati yung mga tulad nito, 'di ba? Baka naiisip mong mas mabuting pagaanin ang inyong loob, pagaanin ang nararamdaman mo. Kaya kung ano man itong kunyari may hindi ninyo pagkakaintindihan ng kung sino man, pwedeng aayusin mo na din yun para wala nang maging sagabal sa'yo, wala nang pampabigat, wala nang pipigil sa'yo sa mga gusto mong gawin, 'di ba? Kasi minsan kapag may kaaway ka, may kasamaan ka ng loob, may katampuhan, 'di ba? Meron tayong mga gustong gawin na hindi natin nagagawa kasi it may affect them, 'di ba? May mga gano'n eh. Kaya kung mapapatawad mo na sila, wala ka ng bagahe sa dibdib, wala ka nang iisipin, 'di ba? So you can focus on the things na gusto mong papagtagumpayan or gusto mong gawin, 'di ba? Kaya this is good, na kayo ay magfo-forgive na. Mabuti 'yon na maaring gagaan na din ang loob mo. Kasi kapag nagfo-forgive tayo, hindi naman necessarily na talaga mahihingi ng tawad sa atin. Hindi naman gano'n. Pupuwedeng oo, mahihingi ng tawad, pero pupuwede rin na magpatawad tayo na hindi tayo hinihingian ng tawad. And we are doing it for ourselves. Nagpapatawad tayo because gusto natin na gumaan ang pakiramdam natin. Gusto natin na mag-move on na tayo sa buhay, 'di ba? Para wala ng mga
wala ng negativity, 'no, sa loob ninyo. Kaya maaaring magdedesisyon kayo na, "Sige na nga, tanggapin ko na yung sitwasyon, nangyari na yun, 'di ba? I'd rather forgive so that I can move on." So, maaaring yun ang gagawin ng iba sa inyo. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.